Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 35 minutes after 9 in the morning. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning, Philippines. Good morning, Bicolandia. And maray na aga. Sa kabus po mga parahinan nyo kang programa ang Syudadano. Aldaw po ngunya ning Lunes. Ano pizza na ngunya? Kuyana, ha? Ano pizza? Kuyana. 19. Ano? January 19. Kasong talaga ang aldaw, no? Imagine, today is January 19. No? So, yan. 22 pala. KBP ng eleksyon, ano? O, ang eleksyon mi po sa kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas sa January 22, 2026. Pigihel mi po ni sa DAET. Tego po kami ng culminating activity between Kamsur and DAET chapter kang KBP. Ta naging party po sinda kan sarong kan programa kan KBP na kan nakaging December 27. Por respeto, pigmouth mi na saro sa ng gastos, sarong meeting. So, iuman sana, dumaan na mag-election. Ano? Medyo kaya po na mo lang magkarkargang gasolina ta medyo may distansya, no? I'm standing alone, still needing someone who's suddenly sweep the night away. Never mind her, never mind her. So, sa kabus ng mga station managers, puros po kamo notified by mail. Tangarig igwa po kita ning proof of service as to when, to whom and how it was delivered. Tangarig mayo mga balok-bagi, ano, nang syuday ko na basa ngayon duman sa chat group. May mail po kamo, ha? Tangarig klarado kita, ano? Bueno, balikan ta po inyong pagbisitang inyong inyong kay Secretary Vince kan DPWH. Grabing ipal, grabing pabida, maski ba kung medya utuman duman, naghiwad-hiwad, saro na po dyan na naghiwad-hiwad itong kilyab. Itong sa indang musical director na kapag na utuman duman, ano, nagrayan ng tapakan, ano. Ano ka, vlogger? Chismoso? Ito ba kayong nakasearch naman? Kung nailing mo itong iwad-iwad na, itong musical director, kulukoy na ito, ano. Kaon duman? Nasa nga ni Vince Dizon, ano? Ano ba na niya ako kaning ganap? Ano? Si mga lihito mo lugo ng mga media personality, dahil na ang gulo ta, auto na duman, ano? Nagrahay ng ahitan, ano? Ini pating pagbisita ni Vince Dizon, masyadong maintriga, ano? Kung ano-ano mga palayog kan mga manglelain na partidos, ano? Pero, ini kaya si Vince Dizon, tatawan tangaw pong backgrounder kay ni Vince Dizon, ano?
Kampanang po ni Pinoy, siya po, Undersecretary, kan Office of the Political Affairs, na andaran po siya ni Secretary Ronald Llamas. And other functions po kayan, other na mga nalaogan kay ni Vince Dizon. Gulpi po siyang pigtrabahuan, naging staff siya katong the late Anggara, And eventually kan nagtukaw po si Duterte, administration ni Duterte, kan in-appoint po ni Duterte si Art Tugade, kinuha po siya ni Art Tugade, duman sa basis conversion, duman po kan panahon po ni Pinoy, si Art Tugade, iyo po ang President kan Basis Conversion Development Authority, BCDA. And ang pagkaintindi ko, pagkatapos kan term ni Pinoy, yaon siya duman, kay Art. And pagtukaw ni Pinoy, pagtukaw ni Digong, si Art Tugade, ginibong DOTR Secretary. And kinuasan ni Art, parang gibusa ni isang maging kan flagship projects ni Digong. Yan ang kung natatandaan ko, yan ang natatandaan ko kay Vince Dizon. This is the number one. Kada mo na iling, ang nguso sige man na PT. Tas si Art Tugade, iyo man yan. Ito si Manong sigurang. Pero mabuto po si Secretary Art. Permitong T. Pero mayo man sa iya, Pero expression niya, nagaro minana naman kay ni Art, ni Vince Dizon, Mahala naman sa maukang tulay, maukang bridge, para nagtanyog, nagpiti na. Ang tulay po, talaga natatanyog dyan, igwayaning earthquake proof yan, may bulen sa iraro. Kaya pag agi kan mga truck, maski digdi ka sa kulganti, pag nagpundo dyan ng auto mo na traffic ka, may nag-agin na kulang auto, mamamati mo, nag-iiro ka. Dahil man yan magagaba. Kama na mga nervyoso man. Iyan po, apo to naman mga structural design, mga structural engineers. Iyan po ang design kan tulay. Pero dahil magagaba. Maski luma na yan. Magagawa yan kung gabaon mo. And yan pong rehabilitation. Actually, ang katotohanan mga tugang, mayo man pong gayong problema ang Quirino Highway. Pigpaparasabi talang na grabe ang Quirino Highway. Which is also true. Pero, mas malala mga tugang. Ang pagluwas mo ng Tagkawayan going to Manila, talagang makalintar ka, kantinang pa magpungkalawag, Lopez, Gumaka, hanggang na po yung Pagbilao. Iyan talaga, mayo ka dyan talagang makukonsumisyon ka. Pero ang ini pong Andaya Highway, pag nagamit kang Andaya Highway, may magigilidan ka. Kaya naman gabos, wasak. Kaya para tawanan yung atensyon, Quirino Highway, haloy-haloy na yan talaga may problema. Na-rehabilitate lang ang Quirino Highway, napagayon yan Quirino Highway, naging asphalt overlay after katong reblocking, panahon ni Dato Arroyo. That was 205. Na-rehabilitate po yun. After then,
Pigme-maintenance lang po yan kan DPWH. Sa tabang katong in coordination katong provincial government of Camarines Sur, pig overlay po yan inda na Dato Arroyo na Governor Del Rey. Oh. Uyo lang yan si time. Kung magiging that is 205 si provincial government itong the late LRV, pig ano na po yan, pig asphalt overlay yan, pagkatapos katong reblocking, in-overlay po yan ng asphalt overlay. Dahil na po yan na utro. Puros na patsi-patsi ng asphalt overlay. Ngayon kaya pong Quirino Highway, ang responsibilidad dyan, ang national government, DPWH, tempo national road. Iyan pati national road, standard dyan ha. Bako itong national road na araw kayo din sa may, Bilyan ni Iba Highway, Ang category kaya, talagang kalangkaw na category national road, Kaya dapat na kayo nagme-maintain ang araw kaya na sa Quirino Highway, responsibility ng mga tugangkan. Region 5, Pero, kung niiligon mo, mas malala, mas grabe naman ang tinampo pagkatapos lang ng portion of Tagawayan, Kalawag na dati magayuno niyan, Lopez na malala ng Maray, hanggang na po iyang gumaka and then diretso na yan sa Pagbilao. I-reimagine mo yung kilometrahe ngayon na pagkarayo, iyan po ang problemang iyan. Naray-ray lang yan pag nagamit ka katong diversion. But, pag abot mo naman sa main highway, problema na naman, kaya nag-aawala po ang sa tuyang mga biyahe. Kaya iyang pigsabi ni Secretary Dizon na papakarayon niya dahil indalan kung mangyari yan, pero malabo po yan na pakarayon na yan Maharlika away from Lucena down to Bicol region. Because pag inayos na po yan, ang budget kaya na kakakanon is around 170 billion pesos. Iguwa daw kita kaya. And bako po yan suba-suba, it will take around 3 years na ma-rehabilitate yan. Oh. Mayo na kayo si Marcos. Bako na magarusan secretary kan DPWH. And ang dapat yan mag-evaluate po, araw katong, ini pong Sorsogon, ining Sorsogon na tinampo, nag-ibo po kayo Kamagong Construction, Cavite base. Consultant kayo mga Hapon. Sagon mo niya, napapakinabangan. Kaya tama yan na pagsasabi ka national government na dapat talaga may mga consultant kitang foreign consultants. Lalo na mga Japanese. Kung papakaroon dapat ang Quirino Highway na dapat ma-expedite, dapat dahil na po yan agyon sa bidding process kan procurement law, dapat kayan simplified bidding, ito may expertise talaga, iyon ang tawan ng proyekto, one contract, sarong contract, saro lang na kontraktor. Takon manglaylay ng kontraktor, ay ba na na yan, bukid-bukid naman ang pagkadali kaya, dapat foreign, harig sarong latag lang. Na iyan po, dapat talaga ang, sabi baga ni Governor El Rey, bago, talagang tama yan na dapat ma-reorient yan
ining Quirino Highway. Dapat dyan, laagan. Ini ang tama, Dapat dyan, ini mga truckers, ini mga truck, igwain lugar na pigpaparadaan, nagpapahinga, may pahingaluan. Iyan, tama ang kaisipan kang probinsya. Garo sa Amerika, ang mga truckers, igwang napaparadaan, makarigos ka, makakang ka, igwa, bakundig din na nagrilit sa pahaw kantin ay sa gilid kan highway. O pagkatapos, maralag ni kurtina, malag ni mga duyan, masarap na. Si Pigway din kaya man kaya na pakinabangan. Siguro, ang pwedeng maayos dyan si mga portions muna. Pero ang dapat nindang ayuson ni Dizon, ni Secretary Dizon, ito pong portion po, Puon, Calawag, Calawag to Lopez. Yan po dyan ang bottleneck. Talagang dahil nag-hiro dyan ng auto. Baka pating gigilinan dyan. Itong driver ko, Sirisima, tuom niya po ang labot. Tuom niya ang perang labot aagian niya. Ito Sirisimana to, mga 2 beses nagmamanila. Ay ngunyan dahil niya natutuom, ang porsyon kan Calawag to Pagbilao. Pero sa Quirino Highway, mayo managayong duman lang sa porsyon kan Kabutagan, yan. Pero madali itong ayuson kung iyan, mga areas na yan, tatawan ng priority, and ako aram ko mangyayari yan, mas mapadali ang biyahe dyan sa Quirino. Pero pakabot mo naman sa Quezon, abala ka mangyararay. Kung naayos si Andaya, pagkabot mo na sa Quirino, ay pagkabot mo na sa Lopez, mayo maning kamugtakan ng tinampo, abala ka manggiraray. Ang mas malala po duman ang tinampo. Malala, asin malala ang tinampukan Quezon. Specifically, eras ka na Lopez, Gumaka, Pagbilao. Ay, grabe dyan ang tinampo, and portion kan Calawag. Pero kung naayuso nila po ang Quirino, mayroong problema, it's okay. Magayon man, magiging convenient man sa mga Bicolano, as in sa mga ibang biyahero na going to Visayas and Mindanao. Pero ang nakakaabalang mga tugang, inimbiyahe, paglaog mong Pagbilao. Pagkababa mo, bago ka magbaba duman sa EMI, maringanin nito, inayos-ayos na. Pagbaba mo naman duman, pas going to Bicol, route ang tinampo. Kaya sabi nga katong amigo pagbalik daan ni Vince Dizon, garo yung ang madrive, kan si auto, hanggang Manila, garo yung papraktihan. Sige na, tangaring makuha mo maray talaga ang konsumisyon kung saan ang tinampo may problema. Pero Secretary Vince, dapat bago ka nagali, pagkatapos mo kutang paghalo-halo dyan sa Ice Blink, pigdanan mo yung plaza. Hiniling mo, 2 taon na po yan, 200 million,
Panahon niya ng ligasyon, dahil niya naayos. Paano, tinuklo niya yan kay Dison? Aber, puro sa naman sa pa-cute. Kung sa sincero, mga tugang, sinalubong niya na naman si Dison na dapat manyani, sinalubong niya sa Sipukot, dapat pag-abot sa Naga, kung nagalo-alo pa mga problema, kaya nga ni parahas ng pirmi si Dison, ang paborito niya, halo-halo, kaya baga ang busis kaya pang nagtataram, nagpaparasadit, o dapat ko na, sinabi niyan, Mr. Secretary, ipapailing ko po niyong plaza. Na 2 taon na, ang kontraktor kayo si Chino, naman. Ano po ang maray kayo ng gibunta? Sabi na po ang direktor digdi, na by admin na ni, dagdagan ng mga, dapat araw kaya, tayo ni po, ginibo ni panahon kan sa kuyang administrasyon. Mas nagtaram kaya, kaya puros papugi, paipal, para ito mga para darara mo pati si mga media na nagpara retrato man lang kung mahal man si Dison tagaro maulutsada man sa 2028 Garo na pati ita kung nagparamasid ka kadtong pag-abot mas gulpi pa si mga nagsabat sa pakalakbang ka na Quirino Highway. Paano to ni mga medyang kuno masurunod iyon na nakaupor kan tinampo kaya nagka-traffic na naman para ma-inspeksyon. Bueno, it's 10 o'clock in the morning. Yan pa po kita sa programang Ang Ciudadano. Good morning sa satoy mga pag-iriba dyan. Mga barkada, mga amigos na pirmi naka-monitor sa tuya, Uy, siya ito nagsabi sa kuya. Good morning, Miss Nicole. Ini po si Nicole. Si uncle niya pirmi dyan sa Concepcion, pirmi nakatutok sa BPS. O niya ko ika nagdadangog. Dahil man niya ako nagdadangog. O si uncle mo niya ako, garo dahil man niya nagdadangog. Pero ang radyo may po ngayon, nakabuka. Ini si Nicole, balang kinita ni mistisang chicks. Magayong-gayon na aki. Nasa batang ko sa may dakulang mall. Sabi pati, alabi kami din ng kailingan. Yaong ka pala niya ako. Ayun to. Si Uncle Bagaya, Tito, pero may nagdanaog sa endo. Usa ka niya ko, ay ako, dahil man niya ako, sibot niya ako. Pero si Uncle ngayon, pero may, nagdanaog mo niya ako si Uncle mo. Garo, dahil man po ngayon, pero ngayon, nakabukas lang ang radyo. Bira man niya ako yan. Angkol mo nga, nagrahay naman Pero maray na, tapos si radyo niya, pero may nakatune in sa BBS, DWLB FM.
Kaya kita mga Bicolano, sana maglaom kita na maayos po ni bako lang porsyon po kan Quirino. Dapat mag-asa kita na maayos ang Maharlika Highway from Pagbilao to Quirino. Tapos sa Quirino, dikit lang eh. Yan, kung tutultulon talagang latag, alo yan maraot. Ano? Ang problema, lasaw ang pakatimpla kan siminto eh. Scaling tulos eh. Pagrabe ang commitment. Oh. And sa rupa, pigtuyong man yan kan maintenance na nga rin pinaming budget for maintenance. Uta ko dahil na nagra-route 20 taon, paano na? Hard life na. Ang public works. Manang pigaayos na tinampo. Ang lifespan po kaya concreting, around 10 years. Parehas kang asphalt overlay. O, pero ang building, dapat na yung pigdadaya, ang lifespan kaya 20 years. Pag nagaba yan, ang structural, pag nagaba po yan, ang liability kaya 20 years, liable kaya ang contractor. Kaya talaga ang structural po, dahil ang pigdadaya. Ano ang mga structural? Tulay. Buildings. Ini yung mga revetment projects, structural po ang design kaya. Nakapilote yan, naka-T-steel, sheet piles, naka-T-sheet. Ang mga argan kaya. Mga structural designs yan. Kung yan sabi ka tong bistado kong kontraktor, ini mga flood control na mga ang pilote ang sheet piles 12, tayo standard po 12 ang primerong pasak. After 6 meters ang pasak 3 na lang ang sheet piles. Pagkatapos naman kan 6 meters pasak naman ng 12. After that iyon na ang pasak, ang pagpasak ninda alternate. So peran dilin siya. Oh. Kung 6 meters, papasakan mo ng ultanan, gurano ang dilinsa, gurano sa rong sheet piles. 10,000, 20,000. Kasi ang baga. Kung mga, 900 meters, grabe. May dilinsa ka na duman sa project, may mark-up profit ka na, ikaw ka pang mark-up profit sa pagdaya. Pero sa tunay po, di talaga yung magagaba. Di yung magagaba. Mas araw ka ng design, di po yung magagaba. Kundi siyempre, kung makusugon ang flow, kan along, kan tubig, tapos ang dagat talaga maluyo naman ang natupas naman yan, nadadara na ang sheet piles. Oh. O ano ang rason ta naglulumoy ang daga? Siging purutol kahoy sa taas kang bukid. O, kaya digdi holistic ang approach. Basi kita magparagribong di urag na tinampo kung ang bukid kalbo, yaon man ganang tubig sa iranom kan highway. Maski pa bakulang hapon ang konsultant, maski pa kung ano mo si Manduro na konsultant, kung ang bukid pigpapara putol ang kahoy di ang sipage kang laog kay mababa sa daga. Oh. Malumoy. Apektado man ganyan tinampo. Oh. Yung mga highway yan, Pero mabalik po kita dito sa kung inikot ang gobyerno, ining public works, itao na lang yan sa mga private firm, araw ba kan Pacific Metro, Tollways, magtul na kita, ay di urag ang magpuon ning pagbilaw hanggang Quirino Highway, nakatulyan, o may mga portions, araw nga kang Quirino Highway, gibo na yung private, nakatulway na yan, o di maurag ang tinampo, o may maintenance na yan.
Babayad na sana kita. Total itong mga gilid doon, manigwa man po yan ng mga pigapo na service road, itong mga jeep, mga buses, na nag-aaragi, karong araw kinailing sa highway. Oh. Bayad-bayad dapat kuta na. Sa primero, may mga resistance. Pero at the end of the day, masasanay na magastos lang pag travel. At siyempre, mabayad ka. Oh. Pero kung gusto ming convenient, itaw ta sa pribado. Tayo yan, sabi nga na Maria, ay, malabo po yan. Malabo yan. Ilan mo. Pag nagbidding ka, pag mga worth 100 million, baka abutong kang anong na bulan dahil pa na-award. Yan ang procurement processes. Pwede si 1 year, natapos lang. Pagka-award ka yan, igwa pa yan. Alawig po yan. Ano? Matapos na mga administrasyon ni Marcos, iyan pang demonyong ang kaya po na dyan, 166 to 180 billion. Daliya daw yan, kumbaga, magkabirin nindo yan. Nga po yan. Ako, it's a miracle kung mag-ibo yan. Ano? Sa laog ng tulong taon, kung pagbilaw hanggang Quirino Highway. Pwede ka rong mag-ibo ang Quirino Highway, portions, no? Pwede yan, possible na in 2 years time, okay yan eh. Pero mas ginibo mo ang Quirino Highway, pag abot mo naman sa Calawag, Quezon, yung manggalang problema, ay di pala manggalang biyahe. 12 oras manggiraray, 14 oras manggiraray. Kaya dapat kaya, ang pag-ibo, Quirino, mapong kitang pagbilaw hanggang na pababa, hanggang Quirino Highway. Tangarik ang biyahe, ang Naga Manila, 6 hours lang. To 7 hours. Luway-luway sana. Dahil nagdudusi 14. Aloy-aloy. Yan yaning airport, aloy-aloy na. O yan yaning PNR, aloy-aloy na. Pira ng presidente. Madya naman kita sa Quirino. Ay, dato. Ayan ang sa tuyan nagiging maray magpangako, maray magbulatsig, maray magpresentar. Pero pag implementa, medyo masakit-sakit. Primero, kwarta. Halimbawa, yaon naman si kwarta, may processes pa po yan. May proseso yan, naaagi yan. And anong gustong sabihin po kan processes? It will take time. Kung it will take time, anong gusto sabihin? Si mga ibang proponent kayan, araw ka ni Vince Dizon, pwedeng mayo naman sa dyan as secretary. Di pa ni bago na naman. Kaya dapat talaga dyan na magkaigo dyan ng Republic Act, laga niya ng pundo, for the total rehabilitation. Kung ano man ang apon kayan, bahala na kamo. Ano? Takon maasa kita sa mga appropriating an amount of, ay halo yun po yan. Halo yun na Maria. Pero inapot na po kita ng pamara. It's 10 it's 10:10, ha? Anyway, saga mga tuga, mabalik kita sa programa same time. Tatapos na po, i-discuss tagiray na po itong ki Leviste, ha? Malinaw na po kunya na maray kung ano ning Solar Philippines, ano ang partisipasyon. Nagpaparalakbang po ang partisipasyon, nadamay na pati si Senadora Loren Legarda.
Pero sa kabus, salamat. Sa nga po kan management and staff kan BBS TWLB-FM, kay Attorney Ninely Fabis Villaforte, and syempre of course, sa samuyang General Manager, may ba si Miss Lalaine Villaforte Abunal. Di po si Bebot Kalye nagsasabing good morning. Mag-iringat po kita dahil malingaw sa mahal na Diyos. Basta Bareta, sigurado. Ang Ciudadano. Mula sa awit 139, 23 hanggang 24. Siyasatin mo ako, O Diyos, at kilalanin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang masamang lakad sa akin. At patnubayan mo ako sa daan na walang hanggan. BBS